We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Housing and Technical Support Office kan Pag-ibig Fund sa Naga City nasulo. Insidente nagpuon sa kisame kan opisina na kausa subuot nin faulty electrical wiring. Si Chris Novello nakatutok. Madadangog sa video na ini ang pagburutukan kan mga wire asin marikas na pagdakula kan kalayo sa kisame kan Housing and Technical Support Office kan Pag-ibig Fund sa Diversion Road, Naga City. Pasado alas 7 kasubagong aga sa luwas kan edipisyo. Mahiling man ang naghihibog na asong gikan sa laog kan nasambitan ng opisina. Bigla nag-ano si mga ilaw, nag-on and off. Ninhulita may iba pang establishmento sa lugar, ang grocery store na ini para mentras ko nang di pinaloogan sa mga empleyado asin mga customer. Protocol namin ma'am para maiwasan yung aksidente din po sa mga customer at the same time sa mga empleyado po. Sinara po namin yung store for the meantime. Sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, posibleng faulty electrical wiring sa kisame kan opisina ang pigpunan kan kalayo. Nagkalayo ang kisame nalabot dahil sa kusog kang kalayo nagbagsak so kalayo and baga duman po sa floor. Maswerteng mayo maning nakulugan sa insidente, mantang nagpapadagos man ang hararumang investigasyon kan mga otoridad. Maabot man sa haros 1 million pesos ang danyos kan insidente. Inasigurar man kan ahensya na dahi maapektaran kan insidente ang sindang operasyon, mantang mayo maning nadanyarang importanteng dokumento kan mga Pag-ibig member. So far, wala na damay. Unang-una, ang pinaka-secure ko doon yung title. Kasi yung titulo, nasa vault naman. Yung vault namin nasa ground floor. Yung sunog nangyari sa second floor. So, hindi affected yung vault. Secured yung mga documents, lalo na yung titulo. Liwat man na nagpagirumdom ang mga otoridad na siyertong nakatanggal sa saksak ang mga appliances na ginagamit sa arong man opisina, ngali malikayan ang mga siring na insidente. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. SRP kan sardinas maawot kan mga manufacturer na maibalik sa 21 pesos. Ninhuli kan paglangkaw sa cost of production. DTI pigsyartong babalansehon ang interes kan mga negosyante asin consumer sa pagdangog sa petisyon kan mga manufacturer. Uyaliwat si Chris Novello. Sa mahal kan barakalon ngunyan solamenteng sardinas na nasubutan kayang bakalo na panira ni Elena kan sipokot Camarines Sur. Alagad ng abot kayang binabakal ni Elena ng sardinas na nagkakantidad 18 pesos ang SRP. Posibleng ibalik sa dating 21 pesos. Susok sa kahurutan kan mga manufacturer. Kung magmali niyo, di din ako mabakal. Mabakal lang akong tinapa. Ang padagos na paglangkaw kan mga produktong petrolyo asin raw materials, magi ang depreciation kan peso ang rason kan mga manufacturer sa kahagadang dagdag presyo sa dilatang sardinas na pag-adalan man subuot kan DTI. Aminado man ang ahensya na ninhuli tamayong local source, talagang ini-import pa ang raw materials na ginagamit sa mga produktong ini, urog na ang lata. Piguulayan mo na yan, maproposing na kayan sa DTI kung ano itong reasons kung taano ta mapataas da, i-justify nida kung taano ta arong ganing percent or arong ganing amount, and then i-check yan kang DTI kung talaga mananggad reasonable or dai. Obheto subuot kan ahensya na mabalanse ang interes kan mga negosyante asin mga consumer. And gabo siyang pigaadalan to make sure na talagang dahil man malulugi ang mga negosyante and duman man sa part ka mga consumers, ito lang na tamang presyo ang dapat na mapatupad na. Sa ngunyan, apwera kan mga manufacturer nin sardinas, may 14 pang manufacturer nin basic necessities as in prime commodities ang nagsumitir naman ng petisyon para sa price increase. Kaibaran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.
Mga paratanom nin pinya sa Camarines Norte agrangay ang padagos na pagbaba kan presyuhan kan mga pinya alagad mahal na presyo kan inputs. Uya ang report ni Jessica Calinog. Halangkaw na presyo kan abono asin mayong kasyertohang presyohan kan sa indang mga produkto. Inian padagos na agrangay ngunyan kan mga paratanom nin pinya sa probinsya nin Camarines Norte. Sa banwaan kan San Lorenzo Ruiz, 12 dekada nang nagtatanom kan pamosong klase nin pinya si Tomas, an pinyang Formosa. An halangkaw na presyo kan abono asin iba pang inputs, iyo ang pigihiling na nakakaapektar kaini. Sa ngunyan kaya maswerte na kung mabakal nin 350 pesos kada sarong pidaso an sa indang pinya, asin kung sadit naman an bunga, nasa 50 sentimo na sana. Pagdating naman sasabihin ng mga biyahero, mura daw ang pinya sa Maynila, ay di alangan naman na ipabulok namin yan bilang magtatanim. Wala kayong choice? Wala sir, kaya binibigay na namin kaysa sa mabulok. Sigun sa project leader kan Pineapple Support Project kan Provincial Agriculture Office, huli sa halangkaw na gastos asin kadikit na kita, napipiritan na an pirang paraoma na limitahan na sanaan sa indang pigtatanom para malikayan ang pagkalugi. Siyempre, pag mahal ang mga inputs, tendency mo, maliit muna ang iyong taniman. Naka-apekto talaga po yung sa economy. Katakod kaini, porsigido man ang Office of the Provincial Agriculture na masimbagan ang problemang ini sa paagikan sa indang mga programa. Ang pinaka-goal natin dito is ma-modernize and also matulungan yung ating mga farmers na hindi lang patungkol sa production yung goal natin. Siyempre pati yung kalidad. Sa ngunya, nagpapadagos ang mga training and seminar kan opisina para sa pirang paraoma na saro sa solusyon nga ning mas magkaigwanin mahewas na merkado ang mga produktong pinya nagikan sa probinsya. Hulitaan pagkakaigwa subuot nin Good Agricultural Practices Certification, iuman ang saro sa pigahanap kan mga darakulang kumpanya. Ini si Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Nagtiripon ang mga ahensya kan gobyerno asin man lain-lain na sektor sa ginibong multi-sectoral forum kontra sa epekto kan El Nino asin climate change. Sigun kaya sa pag-asa lauman subuot ang mas hababa pang tsansa nin pag-uran sa Camarines Norte na pwedeng magresulta sa hababang level kan tubig sa mga salog asin sa mismong water district. Huli man sa pag-init kan temperatura, makakaapekto ini sa bagyong posibleng maglaog sa nasyon asin magdaranin danyo sa mga pagrugaring kan publiko. Sa paagi ka nasambitan ng pagtiripon, mas mapapakusog ang kolaborasyon asin pagbilog nin mga estratehiya sa pagultanan kan mga ahensya kan gobyerno sa paglaban sa nasambitan ng mga kalamidad. Kabala sa napag-urulayan ang pagkakaigwanin electric distribution technological advancement, promotion of green renewable energy, construction of solar pump irrigation projects, asin iba pa. Tayo ay nagkakasama-sama upang pag-usapan ang isang banta na naman. No? Hindi lang ito tagtuyot. Ito'y magiging sanhi ng mga malawakang pagbabago ng uri ng panahon. 200 na mga estudyante na aki kan mga paratanom ninyong sa Bicol Region pwedeng maaprobitsaran ang scholarship program for coconut farmers and their families kan Commission on Higher Education. Uya ang report ni Jessica Calinog. Extended hasta sa October 15, 2023 an application para sa COSCO o Scholarship Program for Coconut Farmers and Their Families. Sa ruining programa kan Commission on Higher Education asin Philippine Coconut Authority na pwedeng aprobitsaran kan nasa 265 na mga aki kan mga paratanom ninyog sa bilog na Bicol Region. Sigun sa paraniniyog na si Tatay Apolinar kan Barangay Itulan pa sa Camarines Sur, dakulang oportunidad ang siring kaining programa para sa saindang mga aki. Urog nata ang dating nagko-40 pesos na presyo kan kopra, nasa 25 o 26 pesos na sa nasubuot ngunyan. Kung iyo sa nang sulamenteng aasahan ninda, day man makakasustinir kan mga pangangaipo kan nasa kolehiyong mga aki. Hapotong ko nga ngon asinda itong aki ko kung gusto. Kung gusto di i-apply ko dyan. Dakulang tabang para sa arog ni Nanay Elsa na apwera sa 20 anyos na aki. Pigpapaklase man ang duwang makuapo na nasa kolehiyo. Sa paagikan programa, maaasigurar man subuot na makakatapos sa pagklase ang sa indang mga aki. Ako ma'am, kaya maluya ako ma'am, tamayo man akong adal na kaya po mga na ipapa-eskwela ang mga aki tangarig makaano sinda.
makaadal sinda. An Costco ipigmok na subuot kan shed asin PCA ngunya na 2023 sa paglaom na matabangan ang mga paraniniyog na makahawas sa pagsakit. Siring man na mas mapakaray pa asin mapagayon ang produksyon kan sektor kan agrikultura sa nasyon. Bottom line is, ito pong sa agricultural sector natin is magkaroon ng improvement, modernization ng industry, and then makahikayat ng younger generation to engage in the agriculture sector. Ang mga interesadong maka-aprobitsar kan scholarship program, pwedeng magrehistro online sa CHED Scholarship Program Portal. Digdi mahihiling ang mga kwalifikasyon asin rekisito na kaipuhan. Nasa 31 mga priority course naman ang pwedeng maka-avail kan scholarship na ini. Asin ang mga makaka-avail na estudyante, igwamanin kaipuhan na imantinir na grado, asin kada semester ang magiging evaluation. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Organic agricultural products tampok sa kadiwa ng Pangulo kaniya sa Camarines Sur. Ahensya pigaandaman naman ang mas dakula pang kadiwa na gigibuon sa masangling bulan. Uya ang report ni Chris Novello. Imbes na sa merkado publiko kan siyudad dinaga sa compound kang National Irrigation Administration, nagdiretso para magbakal nin bagas si Eden. Nilalauman kaya kay na mas barato ang ititintang bagas digdi kung ikukumpara sa nababakal sa merkado. Bagas! Itong natural lang. Sabi na kay barato. Kaya nag-igdi akong dalaga na kag. Diribo kay angunyan kang niya Camarines Sur ang dry run kan kadiwa ng Pangulo na plano na subot na gibuhon kada bulan. Paagi man subot ini ka na hensya nga ni matabangan ng publiko sa paghanap nin baratong barakalon. Ang difference po kanido man sa ibang kadiwa, arogang sa DA, ini po, ang isinishowcase na po digdi, ito pong mga produkto na hali duman sa mga NIA Assisted Irrigators Association ta. Kung saan po, sinda pinag-encourage kaya na mag-go into diversified cropping para din po simbagta duman sa pigahampang po na kang El Nino. Apwera kan mga produkto kan mga NIA Assisted Irrigators Association, tampok man digdi ang manlain organic agriculture products, siring kan muscovado, talong, asin bagas. May brown, red, black asin pink rice na pwedeng pagpilian kan mga parabakal na mas masustansya subuot kung ikukumpara sa puting bagas na nababakal sa merkado. Ang benefit sa tao, mataas in fiber, which is kinokontrol ka ni ang sa tuyang kolesterol. Naglalao man ang ahensya, natatangkilikon kan publiko ang sunod na kadiwa ng Pangulo na mangyayari sa masangling bulan na gigibuon sa mga NIA offices sa Bicol Region. Kay Balan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, dagos nang naging bagyo ang low pressure area na pigmomonitor kan Pag-asa asin nasa laog naman po iyan kan Philippine Area of Responsibility. Inaapod na iningon niya na bagyong Jenny na huring nanutaran kan Pag-asa sa sirangan kan Central Luzon. Sa ngunyan, hababa pa ang tsansa kaining maglandfall o magtama sa daga, alagad pa pakusugon kaini ang habagat. Mientras tanto, nagtitinir na apektado kan trough o extension kaini ang pirang parte kan Visayas mantang mapauran man ang habagat asin unlocalized thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, posibleng uranon ang Camarines Provinces, Masbate, Albay, Sorsogon asin Catanduanes. Kaya maging andampo kitang ngunya na weekend mga kapuso. Posible man na uranon ang pirang parte kan Visayas asin Mindanao. Simulation kan piglatag na designated unloading asin loading area sa kalabaan kan Peña Francia Avenue sa Naga City pigpunan na. Obheto kaini aramunta sa report ni Chris Novello.
Big wheel clamp kan mga personay kan Public Safety Office ang mga bihikulong ini na nakapark sa gilid kan tinampo sa kalabaan kan Peña Francia Avenue, Naga City. Nagiging obstruction kaya ini tuyong rush hour, urog na, tasoro sa mga university belt and lugar. Parte ini kan pagpupuon kan 30 days na simulation kan loading and unloading area na formal ng pigpunan ngunya na aldaw. Ya unik diyo so so university belt bagay niyo. Tapos medyo ang tinampoy diyo sa dit pinadakula totoo kang DP. Kaya lang ginigibong parking kang area kan mga private vehicle. Naging katuwang kan lokal na gobyerno ang sarong universidad na pag-adala ng traffic plan na ilalatag sa lugar. Pag nahiling na magayon talaga si pagkakaigwa ng loading and unloading digdiyo, di malipat naman si sarong station Duban, si sarong station digdi para sa sarong kalabaan kang Pransya, mahiling ta talaga si buong epekto na talaga kato. Kinaagad manin barriers ang gilid kan tinampo para mainformaran ang mga tsuper asin pasahero kan tamang babaan na sinsakayan. Ang iba, aminado nangangapa pa sa sistema. Arrogant commuter na si Regina na naparayusubot kan sa iyang lulunadan. Naabala nga sir. Sa durasyon kan simulation, hagad kan mga otoridad ang kooperasyon kan mga commuters asin mga tsuper na nagaagi sa lugar. Plano man na i-extender pa sa iba pang mayor na tinampo sa syudad ang parehong loading and unloading area. Kay Baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. 5 eskalon na bagong edipisyo ang nakatala ang ipatindog sa compound kan Camarines Norte Provincial Hospital. Ini como parte kan pagpapakusog kan provincial government sa healthcare system sa probinsya. Pinanginotan ang groundbreaking ceremony kan mga opisyal kan gobyerno asin ni Senator Francis Tolentino. Kabala sa mga bagong pasilidad na ibubugtak sa expansion building na ini ang Heart Cancer Institute, Cancer Center, Blood Bank asin ang Dialysis Center. Mantang magkakaigwamanin panibagong medical ward na igwang dagdag na 120 bed capacity. Sa paagi ka nasambitan ng mga pasilidad, naglalaom ang mga otoridad na dakulang tabang iniurog na sa mga residente kan probinsya. At yung ginagawa pong ospital ngayon ni Governor Padilla, dalangin ko po na sana magkaroon din ng medical school. At pag nagkaroon po ng medical school yan, 100% na po kayong mananalo lagi sa Seal of Good Local Governance Award. Abot talinga ang ngirit kan 28 anyos na parasirang si Roldan Chocson kan makabalik sa baybayon. Sarong 11 kilos kaya nasirang lapu-lapu ang sa iyang nabanwit sa kadagatang sakop kan Barangay Patag, San Vicente, Karamoan, Camarines Sur. Istorya ni Roldan Chocson, harus pirmi man sindang nakakadakop nin darakulang sira. Urog na ang Blue Marlin asin tuna. Alagad ini ang enot na beses na may nahiling asin nadakop siyang dakulang lapu-lapu na sa iyang naipabakal sa kantidad na 1,650 pesos. Ang pambihirang pagkakataon na ini, biyaya man subuot na maikukonsiderar ni Roldan. Hindi po, wala mo po ba kayong presyo po kaya, pero blessing naman sa po ba kaya. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Distribusyon kan Physical National ID mayo pasubuot nin kasyertuhan kuno arin makukumpleto sigun sa PSA Region 5. Ahensya liwat na pigtawan doon ang parehong validity kan e-Phil ID na sa indang pigre-release mantang mayo pa ang mismong National ID. Ang detalye sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, sa datos kan Philippine Statistics Authority Bicol, nasa 4 million sa target na labi 5 million na mga individual sa Bicol Region ang nakarehistro na sa Philippine Identification System o PhilSys. Alagad ang nakaresibe na kan sa indang Physical National IDs, labi 1 million na mga individual pa sana. Kan
Ang sarong taon pasubuot nagrehistro sa Philippine Identification System o PhilSys ang 42 anyos na si Michelle. Alagad hasta sa ngunyan, day niya pa nare-resibe ang haloy ng pigahalat na national ID. Day ko masabing umabot, day ko masabing day. Pero kay puhan mo ko tanay. Oo, kay puhan, pero may kay puhan. Kasi minsan baga inaagad kang sa mga bangko, pag mga araw ka na may mga transaksyon, duwang balda ID. Ay, lisensya pa lang igwa ko ay. An 29 anyos man na si Marife, 12 taon subuot an hinalat antes na nag-abot an sa iyang national ID. Alagad di niya man inigayong nagagamit. Dako lang tabang siya kasi may mga information man siya. Kaso day may man siya nagagamit basta-basta kasi day may aram kung aakon o dai. Saro pang narisa ni Marife, ang litrato asin barcode sa iyang national ID, madali man na napapara. An abiso kan Philippine Statistics Authority Bicol, ang mga national ID na igwanan ni napaparang impormasyon o features. Pwede mang isurrender sa opisina kan PSA, nganing maipadara sa central office asin maparibayan. Pag-abot naman sa distribusyon kan physical national IDs, sigon ki PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdiz, maginsinda asin central office, nagahalat man na maihatod na kan Philippine Postal Corporation o PhilPost and for delivery ng IDs. Asin sa ngunyan, day man sinda makasabi kung arin posibleng makukumpleto ang delivery. Kaya kita nag-ano kay itong e-fill ID para nga ni so day pa nakakakuha ng physical card, matawan ta kikaparehong functionality. Nag-issue kita kay itong papel, no, na pareho lang ang function, dahil din ito nag-expire, and magagamit, kaparehas kang paggamit kang physical card while waiting. Bigyan kami narman kan ahensya ang mga di pa nakakaresibe kan physical national ID na aprobit saran ang Electronic Philippine Identification o e-fill ID. Magpasiring sa nasubuot sa pinakaharaning PSA office asin darahon ang transaction reference number na itinaokan magparehistro sa PhilSys o kaya dawa valid ID o proof of identity para mahiling sa database ang estado kan national ID. Padagos man Kate ang pangapodan kan PSA Bicol sa publiko na magparehistro man giraray sa PhilSys urog natabasado sa minatapos pa sa ng PhilSys Summit sa Bacolod sigon ki Director Perdiz, pinahiling ang pagiging epektibo kan national ID as digital proof of identity. Sarong halimbawa subuot tigdian sa SIM card registration na kung iyo ni an ginamit day man basta-bastang mapepeke an sa imong pagkakabisto. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Nangangaipungon niya nindugang ng mga volunteer and parish pastoral council for responsible voting sa Camarines Norte na makakatabang para sa papaabuto na barangay and SK election. Napag-araman na nagbaba kaya ang numero kan mga volunteer kan nasambitan ng grupo ngunya na taon kung ikukumparar ka nakaaging eleksyon. Ang iba kaya sa mga dating volunteer, kabalo na subuot sa nagdadalagan para sa nasambitan ng pirilian. Kaya apwera sa pagpigigibong voters education campaign, nagpapadagos man ang recruitment kan grupo tanganing mahipnuan ang kakulangan sa mga volunteers. Sa ibong kainipig syerto man kan grupo na magiging partesinda, tanganing masyerto ang patas asin matuninong na pirilian. Ang PPCRB po sinasabi natin na non-partisan citizens arms ng COMELEC. Kaya nga po mula sa pagsisimula ng trabaho ng COMELEC, katulad ng sinasabi ni Sir Romel, nandun na rin po kami. Kasama po kami sa pumipirma, sa nag-witness ng mga documents na ginagamit po natin sa eleksyon. Sa pagkondusir nin operasyon kan 9th Infantry Battalion kan Philippine Army sa Sitio Mapatong, Barangay Malaya, Labo, Camarines Norte, nagkaigwanin 5 minutong riribayanin putok nin badil sa pagultanan kan mga soldados asin pigtutubudang makawalang grupo. Nagpasiring sa lugar ang mga soldado tanganing kumpirmaron ang impormasyon dapit sa presensya kan subuot 5 armadong individual. Sarong miyembro kan nasambitan ng grupo ang nadakop kan mga otoridad sa enkwentro. Narecover man sa pinangyarihan ang 2 M653 rifle, magazine asin mga bala. 2 katao gadan, 5 irido sa magkakasuhay na aksidente sa Albay, Camarines Norte asin Sorsogon. Si Jessica Kalinog nakatutok.
Gadan ang sarong 59 anyos na babae, mantang irido ang tulong iba pa, kabali ang duwang menor de edad, makalihis mabangga kan sarong oil tanker truck ang piglulunadan kan mga ining motorsiklo sa Maharlika Highway, Barangay San Rafael, Ginubatan, Albay. Sigun sa report, pigmamaneho ang motorsiklo ni Jesus Francis Paladin. Backride kainian inang si Angelina, sinduwang aki na pasiring kuta na sa parahilot. Paliko na kuta na sa walaan motorsiklo, kan bigla ining nabangga kan oil tanker. Rason para bawianin buhay si Angelina, mantang irido ang tulong iba pa. Pinurot ko swakos, tapos lalaki man dito, sabi ko, noy, puruton man sad. Pinurot ko, pagbalik ko, nagalin sa truck, nakita ko, ay pala nasada, naligis, banga ka din. Ang driver kan oil tanker, imbes na magpundo, nagduro-diretso pa, pasiring sa banwaan kan daraga, asin duman nagsuko sa mga otoridad. Huli sa nangyari, desidido ang pamilya kan mga biktima na magsuunad nin kaso kontra sa driver. Sobrang sakit po. Siyempre, kahit na paano, asawa natin yun. Marami lang kayong pinagsamaan, tapos ganon-ganon lang ang mangyari. Yung driver ng tanker is taga Barangay Peña Francia, Daraga. And then, yung PNP Daraga, itinunombre sa amin dito ngayon, yung tanker together with the driver. Sa ngunya, nagtitinirpa sa ospital ang tulong na iridong individual. Sa Labo, Camarines Norte, irido man ang magkailusyon makalihis makabanggaan kan pigmamanehong AUV ang sarong truck sa Barangay Masalong. Sa kusog kan impact, nagsapo nin malalang danyos ang AUV. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad asin idinalagan sa ospital ang mga nairidong individual. Sa Sorsogon, gadan ang sarok katao mantang sarok man ang irido sa magkasuway na aksidente sa nasambitan ng probinsya. Sigun sa report, binawian nin buhay ang 68 anyos na babae, makalihis mabangga nin pick-up, mantang nagpapakarhay nin pangargasa nakaparadang tricycle sa Banwaan kan Bulan. Mantang irido man ang sarong binatilyo, makalihis mabangga nin sarong motorsiklo sa kasiguran. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pigkomemorar kasuudma sa probinsya nin Camarines Norte ang ika-113 kumpleanyo kan Bicolanong heroe na si Wenceslao Q. Vinson Sr. Kasabay kaini nagkaigwanin civic and military parade sa banwaan nin Vinsons. Nagdulot man nin burak asin military honors sa ang lokal na gobyerno para sa pigbibistong ama ng guerrilla movement sa nasambitan ng probinsya. Mantang nagkaigwaman nin programa ang mga estudyante sa Provincial Capital como tribute kay Vinsons. Presente man sa aktibidad ang mismong makuapo ni Vinsons na si Joseph Justin Vinsons. Mga kapuso, 87 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.